Pabili nga po ng suka. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. So it will be more on performance-based. That's yung po ang napag-usapan po namin. Hindi po namin aatakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Pero yung kay Pangulo po, siya po yung Pangulo. Hindi naman po natin pwedeng diktahan ho yun. Kanyang opinion po yun. Maraming salamat po. Ayaw nila yung sinabi ni Pangulo nila. Siya, ulitin natin. Oy, Bongbong Marcos, maginig ka dito. Wala stick tong senatorial mo, tinira ka niya. Si Erwin Tulfo, tinira si Bongbong Marcos. Umanda ka kay Butod. Umanda ka kay Palaka. Ito, pakinggan po natin. Kaya dito, si Erich Sylvester, ano sabi niya dito? Si Pangulo ay, bagamat siya po ay ika nga Pangulo natin, pero hindi po siya ang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang gagawin na lang po namin, siguro, lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ngayon dito may ginawa. Either sa local government, sa kongreso, sa... Oo, sila may ginawa, ikaw. Ba't nandiyan ka? Umalis ka nga dyan. Pagibitbit mo nga yan, pagibitbit mo, tanggalin mo dyan. Baka kung ano na naman ang gawin yan, pineki yung pangalan, dinala yung matris ng nanay niya doon sa Hawaii, kung ano-anong ginawa niya. Bakit mo sinabing pinanganak ka sa Hawaii, hindi ka nahiya sa nanay mo? Take mo very, very seriously. At hindi ito kinukumpara sa boyfriend and girlfriend. Kasi kung makipag-break ka sa boyfriend, girlfriend mo, meron at least madaling magkaroon ng kapalit. Pero yung trust sa iyo... Anak ka ng... Teka lang, wag ganyan. Wag ganyan, wag namang agad naman magkaroon ng kapalit. Grabe ka naman. Baka naghiwalay kayo ng boyfriend mo tsaka girlfriend mo, kaagad makakahanap ka ng kapalit. Oo, pakinggan po ninyo. Palikera yata ito eh. Anak ka ng... Ito, pakinggan po ninyo. Social ng bansa na dapat tinitake mo very, very seriously. At hindi ito kinukumpara sa boyfriend and girlfriend. Kasi kung makipag-break ka sa boyfriend, girlfriend mo, meron at least madaling magkaroon ng kapalit. Anak ka ng... Hindi po pwede yan. Ganyan ka naman na... Grabe ka, Franz Castro, the convicted. Anak ka ng... Pag nagkaiwalay kayo ng girlfriend tsaka boyfriend mo, agad madaling makahanap. Hindi ka muna masasaktan, mag-emote-emote sa isang sulok, mabobroken hearted, walang ganon. Kaagad, ganon yung makakapaghanap ka, hanap ka kaagad ng bago. O di ba, narinig po ninyo si Franz Castro, palikera yata to eh. Anak ka ng... Palikera ka ba, ma'am? Grabe ka, mama. Kung makapanghusga ka, si BP Sara kasi, true love lagi yan, true love. Alam niyo po nung unang tumakbo si Bongbong Marcos ng pagka-presidente, di ba sabi niya, hindi siya nakikipag-away, hindi siya pala-away, ayaw niyang mag-ano sa negative campaign, yung unity. Alam po ba ninyo ngayon talagang ano na siya, iba na. Pero ngayon, para sinuka na siya ni Erich Sylvester Tulfo. Anak ka ng... Di po ba mga ka-reaction nito, pakinggan po natin si Bongbong Marcos. Tapos pakikinggan natin si Erich. Si Erich munang pakinggan natin, ha? Ang gagawin na lang po namin, si Pangulo ay, bagamat siya po ay ika nga Pangulo natin, pero hindi po siya ang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang gagawin na lang po namin, siguro, lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila,
kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ho ngayon dito may ginawa. Either sa local government. Hindi ba natin yung kabila daw? Oy, Bobong Marcos, ano daw, presidente ka raw, presidente ka, pero hindi ikaw yung hindi ikaw yung kandidato. Pakinggan po ninyo, sinuka nila yung kanilang presidente. Ito ba kayo? Si Pangulo ay, bagamat siya po ay Pangulo natin, pero hindi po siyang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Di ba binabanatan mo si Marcoleta nung nakaraang buwan yata yun? Di ba binabanatan mo si Marcoleta? Sinasabi mo matatanda na sila, matatanda na. Yung ba sinabi mo hindi? O pakitanggal po sa record yung matanda in aid of the legislation. Pakinggan natin si Bobong Marcos ha. Ng dugo dahil sa tukhang. Bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Mga kapatid, yung mga makikinig sa atin sa radyo, si Pangulong Bongbong Marcos po yan. Sinabi niya yan during the campaign kick-off rally kahapon sa Lawag. Yung alyansa ng Bagong Pilipinas. Ang sabi nila, Rally. ang word na ginamit ng maraming observers ay maanghang. Maanghang. Oo. Correct. Yeah. Kasi parang sinasabi ni Presidente, wala doon sa kanilang mga hanay yung nanamantala sa pandemya. Aray! Wala yung mga pumalakpak habang kinakanti tayo ng China. Eto, Aray, grabe Nasa na naman. yun? Oh. pakinggan natin. Game. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kami naman nagsasang-ayon sa sinabi. Kasi talagang wala namang may gusto na talaga may under tayo ng China. No? Pero sabi ko nga sa inyo, the 90-day campaign na may mga pambubuska from different camps. Ano? At sinabi rin nga kagabi na, pero Mr. President, sa likod nyo, meron dyan, sinabi, author ng Pogo. Ay! Oh, diba? So masakit yun kapag Masakit binalikan ka yun, ng gano'n. oo. Tapos yung kapag nung ilang times tayong inapi-api, may kumibo ba? Oo. May iba doon, yung iba daw doon hindi kumibo. Correct. So, Pero, ganon. pumapalakpak habang nag-i-speech. Ganon. Oo, lalo na pag SONA, palakpakan, standing Oo. ovation. Correct. Okay. Uy, correct ko lang yung sinabi ko Oh. kanina. Hindi ko alam anong lumabas sa bibig ko. Pero alyansa ng Bagong Pilipinas. Okay. Oo, hindi ko alam ang sinabi ko kanina. Yan. Oo. So, ito pa. Oh. Sa tingin ko po mga kareaksyon, alam nyo nung nag-i-speech si Bobong Marcos, nung nag-i-speech siya, ipapakita ko sa inyo ha, nung nag-i-speech siya, habang nag-i-speech po siya, wala pumapalakpak sa mga senadorya balls. Kaya dito, si Erich Sylvester, ay, ano sabi niya dito? Si Pangulo ay, bagamat siya po ay Pangulo natin, pero hindi po siyang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang gagawin na lang po namin, siguro, lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ho ngayon dito may ginawa. Either sa local government, sa kongreso, sa Oo, sila may ginawa, ikaw. Ba't nandiyan ka? Umalis ka nga dyan. Pagibitbit mo nga yan, pagibitbit mo, tanggalin mo dyan. Baka kung ano na naman ang gawin yan pineki yung pangalan
Dinala yung matris ng nanay niya doon sa Hawaii, kung ano-anong ginawa niya. Bakit mo sinabing pinanganak ka sa Hawaii, hindi ka nahiya sa nanay mo? Di ba sinusuka po nila si Bobong Marcos o ayaw daw nila yung sinasabi ni Bobong Marcos? Yung puro negative yung sa campaign. Negative yung sinasabi ni Bobong Marcos. Ito, isa pa to eh. Ito. Ito. Mani! Bumili ka ng suka! Yung mukhasim! Opo, Nay! Pabili nga po ng suka. Nagtataka na ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Namo. Ayun po. Masyado pong negative si Bobong Marcos ngayon sa kampanya. Sinusuka po siya ng kanyang mga senatoriables. Ayaw po nila daw yung yung negative campaigning. Parang nagiging palaban daw po si Bobong Marcos. Parang gusto niya maging tigre. Kuting lang. Kuting Marcos, hindi tigre ng norte. Meow meow ng norte. Meow meow. Narinig po ninyo yung speech niya. Binlag ko kasi yun, hindi nyo pinakinggan eh. Maraming hindi sa inyo hindi nanood eh. Ang ganda ng vlog ko na yun eh. Kinumpara ko yung pag-speech niya nung tumatakbo siyang presidente. Napakabait, hindi pala away, ayaw niya ng negative campaign. Pero po ngayon, wala stick. Tinatawag po niya mga pinabili lang na suka. Pinagmamayabang niya ang kanyang mga senador. Yung iba raw hindi makumple-kumpleto yung kanilang lineup. Sila daw talagang malalakas ang kanilang lineup. Wala pong pumapalakpak sa kanyang mga joke. Mas malakas pa ang mga babaeng ito kaysa sa mga lalaki. Wala pong pumapalakpak. Mismong kanyang mga senadors doon sa likod, hindi pumapalakpak. At ngayon, lantaran na po. Lantaran na sinusuka na siya ni Erich Sylvester Erwin, the Hawaiian boy. The mandurugas sa kanyang pangalan, dinugas niya ang pangalan niya, pinalitan. Isa siyang tinatawag nating conman. Mantakin mo yan, tatawagin kang conman. Bakit ka tatawagin na conman? O hindi ka ba conman nun? O hindi daw po siya conman. Pakitanggal po ang conman sa record in aid of the legislation. Naku po, Erich, ito po pakinggan ulit. Si Pangulo ay, bagamat siya po ay Pangulo natin, pero hindi po siya ang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ayaw po nila yung opinion ng kanilang Pangulo. Ayaw mo yung negative campaigning ni Bobong Marcos. Tinawag niyang bumili lang na suka yung mga kalaban nyo. Wala silang bayad ng dugo sa tukhang, sa pogo. Ganun ba, Erich? Erich, ba't sinusuka mo si Bobong Marcos? Ba't tinatakwil mo si Bobong Marcos? Susumbong kita. Susumbong kita kay Bobong Marcos. Telepono ko. Hello? Malacanang ba ito? Malacanang, gusto ko makausap si President Bongbong Marcos. Honorable, the Excellency, President Bongbong Marcos. Gusto ko siya makausap. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Opo. Yung asawa ni Lisa Araneta Marcos. Yung tatay ni Jake Cyrus, ni Sandro Marcos. Dami mo naman tanong eh. Si Bobong Marcos, di mo talabo. Tagal mo Okay, hey. Huwag ka mag-English, hindi kita maintindihan, Mr. President. Si Erich, susumbong ko sa'yo. Stay away daw siya sa negative campaign. Yung daw ito, pakinggan mo sinabi niya, pakinggan mo. Yung daw opinion mo, sa'yo na lang yun, ayaw nila. Si Pangulo ay, bagamat siya po ay Pangulo natin, pero hindi po siya ang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ayaw niya yung negative. Ikaw kasi puro ka negative sa speech mo eh. Ayaw niya, sinusuka ka niya. Sabi niya,
ayaw namin negative. Lumayo ka dito. Bubong Marcos, ayaw namin negative. Malis ka dyan. Ba't nagsasalita ka sa harap? Anak ka ng Yun po ang sinasabi nating negative campaigning. Ayaw po yan ni Erich Erwin Tulfo. Ayaw po. Kaya mga ka-reaction, lumayo-layo po kayo sa ganyang mga klase ni Tulfo. Yan po, tinitira na po niya si Bobong Marcos. Namo. Tinitira na po niya. Oh, ito, tinitira na niya. Si Pangulo ay, bagamat siya po ay Pangulo natin, pero hindi po siya ang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po. Diretsahin mo na, ayaw namin yung pinagsasabi niya doon sa kick-off campaign. Tinawag niyang pinabila na suka, kumpleto ang kanyang mga yung iba nahihirapang kumuha ng mga malalakas na kandidato, ang mga kandidato niya malalakas. Sablay yung speech niya, yabang niya, bulok. Ang pangit ng speech. O di ba? Wala naman nagkagusto sa speech niya eh. O, pakinggan natin ha. Itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang gagawin na lang po namin, siguro lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ngayon dito may ginawa. May ginawa mga yan, hindi nyo babanatan yung kabila. Anong gagawin ninyo? Ganyan lang? Hindi mo binabanatan si Marcoleta nung isang araw? Ayusin mo, Erwin ha? Ayan o, E.T. E.T. siya, Erwin Tulfo, E.T. Alien to. Hindi na Erich, E.T. na siya, E.T. Napanood ko yung pelikulang E.T. eh. 1980 yata yun. anak ka ng Yung pelikulang E.T. noong 1980. anak ka ng 1980 naman talaga yun eh. Yung E.T. anak ka ng Paulit-ulit naman yan, kareaksyon. Huwag naman, diretso mo na yung video. Sa local government, sa Kongreso, sa Senado, may mga alam naman ho ninyo yun. You being the media, na I'm sure na nadaryo din po lahat ng mga ito. 3 senador po, 4 po. Manny Pacquiao in the Senate before, Senator Ping, Senator Soto, Senator Tolentino, and then sa local government, si DILG, and then si Mayor Abibinay. Sa Congress po ako and si Congressman Villar. May mga ginawa po. So it will be more on performance-based. That's yung po ang napag-usapan po namin. Hindi po namin aatakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Pero yung kay Pangulo po, siya po yung Pangulo. Hindi naman po natin pwedeng diktahan ho yun. Kanyang opinion po yun. Maraming salamat po. Ayaw nila yung sinabi ni Pangulo nila. Siya, ulitin natin. Bobong Marcos, maginig ka dito. Wala stick tong senatorial mo, tinira ka niya. Si Erwin Tulfo, tinira si Bobong Marcos. Umanda ka kay Butod. Umanda ka kay Palaka. anak ka ng Ito, pakinggan po natin. Congressman Villar. May mga ginawa po. So it will be more on performance-based. That's yung po ang napag-usapan po namin. Hindi po namin aatakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Pero yung kay Pangulo po, siya po yung Pangulo. Hindi naman po natin pwedeng diktahan ho yun. Kanyang opinion po yun. Maraming salamat po. Tinira si Bobong Marcos ng patilikod ni Erwin Erich Sylvester. Traidor. Pakitanggal yung traidor sa coordinator of the legislation. Pakitanggal yung traidor. Mantakin po ninyo yan. Pinitik ni Erwin Tulfo si Bobong Marcos. Yan na, nagsisimula na. Nararamdaman nila si Sara Duterte. Nagsisimula na po. Bumabaligtad na po si Erich. Tinitira na po si Bobong Marcos. Hindi raw siya pabor doon sa sinabi niya negativity. Ano ba yung negativity? Ito, isa pa tong negativity na to eh. Pakinggan niyo. Manny! Bumili ka ng suka! Yung mukhasim! Punay! Pabili nga po ng suka. Nagtataka nga parang yung mga iba
na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Oh, di ba? ito pagyan natin. Meron talagang pinatungkulan ng diretso yung nasa Pasig. Oh. Di ba? Hindi Ilog Pasig Pasig Coliseum Pasig sa city. Ay meron pong event doon kagabi at meron tungkol sa propeta. Ay. Propeta? Oo, Anong oo. propeta? Pakinggan niya natin. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Sobrang negative naman niya si Pastor Apollo Kibuloy yan. Yan po. O di ba puro negative. Yung Tokhang, si Apollo Kibuloy, si ganyan-ganyan. Pag nanalo si Senador Kibuloy, boto po natin Senador Kibuloy. Ilagay natin sa balota. Kasama natin yan, kaibigan natin yan. O di ba? O. Hindi po ako membro ng KOJC. Hindi ako membro niyan. Hindi ako membro. Pero pabor po ako kay Kibuloy doon sa kanyang standing patungkol sa Pilipinas. Yung pagsalungat niya sa mga makakaliwang grupong armadong pakikibaka. Ayaw po niya yan. O tuloy natin yung video. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Asa na yung bulaang propeta? Parang Grabe. about Nasa Pogo yun first- Nasa first hindi. sentence. Magkarugtong. Nagkarugtong. Sinabi So, ni anyway. Presidente yung sa Kasi- bulaang propeta, Asa na? sinegway Oo. sa Pogo. So again, Papalit sinasabi natin. namin wala po kami sinasabing may mali or tama sa mga opinion niya ng mga politiko po. So sinasabi lang namin na kagabi ang first day ng national campaign, yon ang naging mga anghang na sinabi sa lawag na nag-react ang mga nasa Pasig City. May sagot agad. Tapos yung mga nasa Cavite ay nambuska doon sa mga palitan ng mga maanghang na Oo, salita. oo. So ganun po yung nangyari dyan. At para maging fair tayo, pasagutin natin yung mga pinatamaan. Okay. Oo. Pwede ba Parinig. natin? Asa na? Sabi yun sa politika Sabi sa paligsahan ng putik. Pangalawa, ang pinatatamaan niya, obviously, yung tatlong kandidato, si Senador Bongo, Senador Bato, at saka si Pastor Kibuloy. Dapat tingnan niya mga record nun. Maaaring wala silang karanasan ang sinasabi niya. Pero baka meron silang mga karanasan ng katiwalian. May karanasan ng kawalan ng kaalaman sa pagpapatakbo ng pamahalaan nung sila yung mga nakaupo pa. Si ano po yan Attorney Salvador Panelo. May isa Dating pang Presidential Chief Legal May isa pang Counsel. sumagot. Si Senator Bato. Yung droga, given na yan Basta bigyan natin ng tsansa. Sigurado yan. At kung atin ang Malacanang, kayang-kaya natin yan. Ang kasuporta ko doon sa aking laban ay si Senator Bongo at si Senator Robin Padilla. So pag magbutuhan, tatlo lang kami, talo pa rin. O di po ba mga ka-reaction, masyadong negative si Bobong Marcos. Sinuka na po siya ni Erwis Tulfo. Oy Bobong Marcos, kausapin mo si Erwis Tulfo, pinapahiya ka niya. Si Erwis Sylvester Stallone. Loko-loko yun Kung hindi ka pa naman loko-loko, pepekihin mo yung birth certificate mo. Ayaw mo maging Pilipino. Lastik ka. Pasalamat ka, hindi kita classmate nung high school Nung classmate kita nung high school, magpapalibre ka ako sa inyong fishball. Mantagin mo yan, Erich ka. Wala stick ka dyan. Huwag kang gaganyan-ganyan. Ba't mo tinitira si Bobong Marcos? Nasasaktan ako pag tinitira mo si Bobong Marcos. Anak ka ng Presidente yun. anak ka ng anak ka ng Kahapon po, sinabi ni former Senate President Tito Soto na may justiciable reason na for anyone to go to the Supreme Court para po maklaro na yung mga issues, yung mga legal questions
on the impeachment. Ang example dito, yung kung pwede ba tumawid from 19th to the 20th Congress. On your end po ba, napag-iisipan nyo na kayo na po yung dudulog sa Supreme Court? Ay, hindi, wala kaming ganyang pinag-uusapan sa makabayan. So, pwede ngang legal issues yan na pinag-aaralan pa rin namin. So, wala pa rin kaming plano kung tungkol dyan. Pero ang gusto talaga natin ay immediately maumpisahan na yung impeachment trial. No, kung dahil wala namang president no doon sa tungkol sa pagtawid. So, dapat ay mapag-isipan na rin ng ibang mga grupo, yan katulad ni former Senator Tito Soto, kung meron silang plano na mag-question or on constitutionality. Well, welcome naman, hindi naman namin sila pipili. Alright, thank you po. Si Nela po ng PTV would like to ask the question. Hi, Kong Franz. Sorry, pahabol lang po. About impeachment pa rin po and the upcoming Valentine's Day on Friday. Kasi nung press con po ni VP Sara, nung natanong nga siya about Valentine's Day message, sabi niya, alam nyo, mas masakit pang maiwan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka sa House of Representatives. Kayo po, meron din po ba kayong sariling Valentine's Day message? Well, para sa kanya, no, hindi gawang biro kung tinitake niya lightly at gine-joke niya yung impeachment at saka itong break up with girlfriend or boyfriend ay talagang hindi siya seryoso bilang official ng ating bansa. Kasi ang impeachment ay seryoso ito, no? Parang paglabag ito doon sa oath mo bilang official ng bansa na dapat tinitake mo very, very seriously at hindi ito kinukumpara sa boyfriend and girlfriend. Kasi kung makipag-break ka sa boyfriend-girlfriend mo, meron at least madaling magkaroon ng kapalit. Pero yung trust sa iyo... Anak ka ng... Teka lang, wag ganyan. Wag namang agad naman magkaroon ng kapalit. Grabe ka naman. Pagka nag-iwalay kayo ng boyfriend mo tsaka girlfriend mo, kaagad makakahanap ka ng kapalit. Pakinggan po ninyo, palikera yata ito Anak ka ng... Ito, pakinggan po ninyo. Official ng bansa na dapat tinitake mo very, very seriously at hindi ito kinukumpara sa boyfriend and girlfriend. Kasi kung makipag-break ka sa boyfriend-girlfriend mo, meron at least madaling magkaroon ng kapalit. Anak ka ng... Hindi po pwede yan. Ganyan ka naman grabe ka, Pras Castro, the convicted. Anak ka ng... Pag nagkaiwalay kayo ng girlfriend tsaka boyfriend mo, agad madaling makahanap. Hindi ka muna masasaktan, i-emote-emote sa isang sulok, mabobroken hearted, walang ganon. Kaagad, ganon yung makakapaghanap ka, hanap ka kaagad ng bago. O di ba, narinig po ninyo si Pras Castro, palikera yata ito Anak ka ng... Palikera ka ba, ma'am? Grabe ka, mama. Kung makapanghusga ka, si BP Sara kasi, true love lagi yan, true love. Hindi siya kagad umahanap ng kapalit. Ikaw, sinabi mo, kagad... Hindi ka magandang halimbawa sa mga estudyante, Teacher Franz Convicted Castro. Hindi ka magandang halimbawa. Pag i-delete po sa record yung kaagad makapaghanap ng kapalit in aid of the legislation. Narinig po ninyo yon. Meron bang pumapatol dito? Anak ka ng... Yun ang problema. Teacher Convicted Castro. Anak ka ng... Diba mga kareaksyon? Kaagad daw makakapaghanap ng kapalit? Tawagan ko nga si Madam Inday Sara. Teka lang, tatawagan ko. Hello, BP Sara. Reaction TVPH to. Kumusta ka na? May sinabi si Franz Castro Patungkol dun sa statement mo na
kapag mas masakit pa yung iniwalaan kayang boyfriend o girlfriend kaysa sa ma-impeach ng mga congressman, di ba? Di ba sinabi mo yun, yes or no? Okay, o di ba? Yes daw. So, ibig sabihin, si Franz Castro, anong tawag sa kanya? Yung kapag daw iniwala ng boyfriend-girlfriend, kaagad makakahanap ng kapalit. Iba raw yung na-impeach. Yung na-impeach daw, hindi makakahanap kaagad ng mga mag-i-impeach, ganon. Ganon ba yun? Okay. Si Castro, kapag naupo ka, makukulong. Sigurado ka? Kapag ikaw naupo sa Malacanang, makukulong siya. Bakit? Okay. Sikreto na lang natin yun. Okay. Joke lang po yun, wala akong tinawagan. Anak ka ng Mantagin po ninyo yan, si Franz Castro, kapag daw iniwalan siya ng boyfriend-girlfriend, madaling makahanap ng kapalit. anak ka ng Pero yung trust sa iyo na binigay ng mamamayan, pag nasira na yan, ay hindi na talaga yan maibabalik. So, wag siyang mag-joke at wag niyang gawing katatawanan. So, ibig sabihin, Franz Castro, kapag halimbawa, nagiwalay yung trust ng boyfriend-girlfriend, hindi na maibabalik yun. Ibig sabihin, yung trust ng mga tao, hindi na maibabalik, gano'n? Hindi kita naiintindihan Na-inlove ka na ba sa buhay mo? Hindi, seryoso lang. Ito po, meron pong isang video dito na nagsasabing ang mga teacher daw ay sinuka na si Franz Castro. Opo, sinuka na siya. Talagang itinakwil ng mga teacher si Franz Castro. Pakinggan po ninyo to. Hindi po, direkta niyo pong nasagot at naukay niyo po ang usapin ng confidential funds. Yung teachers po kasi sir, ay pinaninindigan ninyo kumakatawan sa amin bilang mga guro. Now, ang guro po sir is non-partisan. Now, ngayon sa bangayan ng Vice Presidente at ng ating Presidente, saan po kami tatayo na parang kami sa mga guro tumitingin or sumusubaybay sa kanilang laban is parang nadidismaya. Unang-una sa lahat, alam po at kilala namin si Inday Sara na may malasakit talaga para sa aming mga guro. Nakausap po namin siya harapan. Hindi po namin nakausap ng harapan ang Presidente. Ngayon po, nasasaktan kami na dinadala ng teachers ang kabuuan ng guro para siya ipatikusin. Yes, sir. Hindi lang po sa mayor, sir. Pero kahit hindi namin siya mayora, alam namin na siya ang totoong may malasakit. Tama! Bakbaka ng teachers, akpa more. O di ba? Narinig po niyo, bakbakan natin ang teachers. Akpamor, sinuka na po yung teachers ng mga teacher. Ng mga teachers po, sinuka na yung teachers. Sabi ng teachers, Franz Castro, di ba ang mga teacher, mga ano yan, yung tinatawag na walang pinapanigan. Di ba? Hindi, wala silang posisyon. Dapat maging, sila, neutral, apolitical, apartisan. Ngayon, ang tanong nila, bakit ang teacher ang tumitira kay VP Sara Duterte? Sabi nila, nakausap na namin ang Vice Presidente. Pero si Presidente hindi pa namin nakausap. Siya lamang ang merong malasakit, tunay na malasakit. Kayong teacher, bakit nyo siya ginaganyan? Bakit nyo siya pinapahirapan? Bakit nyo siya ginaganon, ginaganyan? Yan po sinabi nila. Naintindihan po natin yung ating mga teachers. O di ba? Oy, teacher convicted Castro. Wala na. Yung mga teacher po dyan, yung teacher ba iboboto pa ninyo bilang party list? Yung teacher, yung madaling magpalit ng boyfriend, girlfriend. anak ka ng Di po ba mga reaksyon? Yung madaling magpalit ng boyfriend tsaka girlfriend. Si Palikerang
palikerang convicted Castro. Anak ka ng Di po ba mga kareaksyon? anak ka ng Anak ka ng pulis. sa may Pampanga. Nanay mo'y malang. Nanay mo'y malang. Si Pras Castro'y malan. Tik ang pilik mata. Yan po sinasabi natin mga kareaksyon. O di ba? Itong act teacher na to, ginagamit ang salitang teacher, pero hindi naman teacher ang kanilang pinaglalaban. Ang pinaglalaban nila yung yung Mount Cordillera. Namo. Yung Mount Cordillera, tsaka doon sa Basilan. Namo. Di po ba mga reaksyon? Yan ang sinasabi natin. Yan po ang sinasabi natin. Namo. Yan po ang sinasabi natin mga reaksyon. Makabayan Bulok. Sila po yung mga makabayan na Bulok. Kabataan, Gabriela, marami po sila pero hindi sila magkakasama. Away-away din ang mga yan. Kasi kung iisa lang ang mga yan, edi sana isa na lang. Di po ba mga ka-reaction? Ngayon, dadako naman tayo dito sa isang napakagaling na, ito po'y tinatawag natin si ex-Supreme Court Senior Associate Justice Adolfo Ascuna. Pakinggan po natin, mag-react tayo. By taking their oath or affirmation as judges in the tribunal and start the trial. They don't have to finish it within the 19th Congress kasi mag-adjourn na yung 19th Congress by the end of June, but they should start it para maliwanag na nag-acquire na ng jurisdiction over the impeachment case ang Senate Tribunal. Oo. So that particular word, forthwith, that's being quoted by so many other legislators. Right now, Senate President Cheese Escudero said the trial will begin after the SONA. The SONA is on July 21, which would mean the trial will begin based on what he announced at the end of July. So it is February now. February, March, April, May, June, end of July. That's roughly 6 months. Is 6 months to you starting the impeachment trial violating the spirit of the Constitution? Not necessarily, Karen. The word forthwith is like the words due process, which according to Justice Holmes are words of calculated vagueness, meaning that they have an open texture. They can be interpreted according to the situation of reasonableness. In short, what it means is without unreasonable delay. Okay, but if you look at the dictionary, the Oxford Dictionary, Yes. forthwith literally means for official use immediately, without delay. So immediately would mean ngayon na, agad-agad. Right? So I think that's why words are important when crafting a law. So ang tanong, hindi ba immediately ba para sa inyo ang 6 na buwan? I think yung immediate may second meaning po which you said is without delay. It should be interpreted as without unreasonable delay. So if delay is justified, and it's not too long, considering the purposes of the election, which is the cause for the delay, which is also a process of accountability, in the same way that impeachment is an accountability process. We have to balance both. So if there the need for... What about justice delayed, justice denied? Yes, if it is unreasonably delayed. Is So- this unreasonable for you? It is not to me. If they hold it after a few months, my concern only, Karen, is the transition between the 19th Congress and the 20th Congress.
kasi mag-end na yung 19th Congress at itong impeachment complaint ay sinampal under the 19th Congress by the House of Representatives. At itong House of Representatives na ito ay mawawala na yan eh. After June 30, there will be a new House of Representatives. The House is not a permanent chamber, unlike the Senate. So it lapses out of existence after every Congress. Now, kung hindi mag-aktuhan, hindi nila aktuhan ito, ngayon, agad-agad, baka mag-lapse yung jurisdiction, the opportunity to acquire jurisdiction over the case. Kasi dapat panibagong complaint na by ganun ba yun? By the new house. And that is not, that's not allowed. Yeah, but wow, is that clear? I mean, is that certain? Because somebody like Senate President Cheese Escudero would know that. He's a lawyer. Why would he say that it's all right? Because he did say on Head Start that when Congress resumes on June 2, they still have 6 session days of the 19th Congress. And they would be in those 6 session days tackling what he calls preliminary matters. But what's interesting is after the 6 session days, so they end June 30, ang hindi maintindihan ng marami, bakit sisimulan ang trial after the SONA pa? Pwede namang ituloy-tuloy na lang. After June 30, let's say July 1, July 2. Bakit meron pang panahon na hindi ka pa magko-convene bilang impeachment court? What about tackling the preliminary matters? Una-una, Karen, ang kailangan mag-acquire ng jurisdiction ng Senado sa impeachment case. Okay. And, dapat they should signal that the impeachment articles has been filed with them as a tribunal, not as a lawmaking body. So the way to do this, for me, is at least for the Senate President as the presiding officer of the tribunal. Anyway mga kareaksyon, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating napakaganda reaction video na ito. 418 strong subscribers na po tayo. Kaya kung magsasubscribe ka ngayon, tuloy-tuloy ang pag-angat natin subscriber at mapapabilis ang pagpunta natin ng Davao upang ihatid yung gold play button sa ating Pangulong Duterte ng personal. Ito yung simbolo ng pasasalamat ng Reaction TVPH, pasasalamat ng mga tao sa Pilipinas. Mag-subscribe ka na, baka maubusan ka pa ng slot. Alright, syukran. God bless you all. Duterte! 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 Syukran. Oy, Aris Tulbo! Anak ka ng Oy, Aris Tulbo! anak ka ng Oy, Aris Tulbo! anak ka ng anak ka ng anak ka ng pulis sa may Pampanga. Nanay mo'y malang, nanay mo'y malang, nanay mo'y malang, ang pilik mata. Ikaw ay demon, Ikaw ay demon! ikaw ay demonstrador ng mga welga. Puro tayo Puro kayo, puro kayo hindi mukhang pera. Alright, syukran!